Yes, once again, magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Patuloy po kayong nanunood dito sa programa Ang Tinig ng Marino na inyo pong napapanood live. At of course, live streaming din tayo sa www.untvweb.com. Every Saturday, 6:15 hanggang 7 o'clock ng gabi. Kasama pa rin natin si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi sa ating mga nanonood. Okay, pag-usapan natin ngayong gabi ang tungkol doon sa realidad ba? Realidad ba ang usapin ng, Engineer? Republic of the Philippines, the emerging shipbuilder, is it a reality or a fantasy? Wow, maganda ito, di ba? Magandang pag-usapan ito dahil sabi nga nung karamihan dyan, nako kung ito magkakaroon ng katuparan, ito ang magandang pagkakitaan ng mga mamamayang Pilipino at makakatulong ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya ng bansa. With us tonight is Engineer Reynero Morhia. Engineer, we are very happy to have you in our show. Good evening po. Yes, si Reynero kasi, o Rene, ang sumulat ng article na yan sa Tinig ng Marino, siya ang nag-research. Okay, Engineer? Kaya inimbitahan natin siya dito sa ating programa. Okay, pabatiin na natin, Engineer Morhia. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Engineer at Ann. And I think this is a good forum for those in our audience to realize that our country is now the fourth largest shipbuilder in the world. And in fact, we are the #1 now in Southeast Asia. Fourth larger? Fourth largest. Largest meaning to say tayo yung pang-apat sa buong Asia. Sa buong mundo. Sa buong mundo, hindi lang Asia. And then sa Southeast Asia, #1 na. Oh, talaga. Pero not in Asia, because in Asia, the #1 is Japan. Okay, teka muna. Talaga naman. No. The #1 is China. Okay. China. Pero teka muna. Mamaya explain sa atin yan. Because about the ranking, pang-apat sa buong mundo. Tama ba na ang ranking ng Pilipinas sa buong mundo bilang shipbuilder is #4? Sige nga po, ulitin niyo po, Engineer, para sa kabatiran ng ating mga nanunood ngayong gabi. Yes, thank you very much. In fact, and in reality, the #1 for now is South Korea in terms of shipbuilding. Okay. And second is China. Third is Japan. And we followed Japan. So we are now #4. In Southeast Asia, we are #1. And by shipbuilding, this means a country of built. This is not an ownership because we have to identify or distinguish a country of built and also a country of origin for shipbuilding. Teka, sandali lang. Engineer. Ibig niya rin sabihin na kung saan ginawa, pero actually, yung mga barko ay hindi naman ginagamit. Say, for example, ginawa nating barkong ito, pero ang barkong ito ay para naman sa Japanese ship owner, para naman sa Norwegian ship owner. Okay, alam mo, o Greek ship owner. Okay, ako'y nabibigla at namamangha dito sa ranking ng Pilipinas na hindi naman masyadong batid ng karamihan na yung Pilipinas para ay sa kabuuan ay #4 na sa paggawa ng mga barko. At sabi dito kanina, in-explain ni Engineer Morhia, ang South Korea is the #1 Yes. in Asia, in the world. In the world. In the world. #2 is China. #3 is Japan. #4 is Philippines. Sa kabuuan ng ranking sa buong mundo. Buong mundo. Pero in Asia, the Philippines is... Southeast Asia. In Southeast Asia, #1 is... Philippines. Wow. Pwede bang palakpakan? Maganda pakinggan. Pwede bang maganda pakinggan. Pwede kung tutusin, ha? Palakpakan natin yan. Yeah. Dapat may applause tayo dyan, ha? Palakpak tayo dyan. Oo. Okay. Again, Engineer, pagkapaliwanag ito, mayroon kang sinasabi, pero mayroon tinatawag dito a country of... built and a country kung saan ginawa. Ownership. Ano naman ang ibig sabihin nito? Sinong umorder ng barkong yan? Okay. Ginawa nga yan dito sa Pilipinas. Pero kagaya ng isa sa mga kumpanya
na merong collective bargaining of agreement ang United Filipino Seafarers. Ang may-ari ng barkong yon ay isang Greek company, Okay. based in Greece, pero nandito ngayon ginagawa sa Hanjin, sa Subic. Okay, mas maganda. Unti-untiin natin Engineer Nelson and Engineer Morhia. Tayo nag-number 4 sa buong mundo. Tayo sa East Asia Number ay 1. number 1. Sino yung market natin? Oh, All over the world. Let's the talk market about natin. the market. The market of the Philippines. Sino ang market natin? Bakit tayo nag-rank ng number 4 sa buong mundo? actually ang market natin ay napakalawak at Malawak ang market natin. yes. Okay. This is actually a global consumer of yes, global ship owners. Katulad ng manalaala ko ng late 90s, ang Cargo Safeway, may isa silang Japanese company na nalaman ko, ginawa naman yung kanilang barko sa Chunisi Shipyard sa Cebu. Okay. So, ibig sabihin, Engineer, ang binabanggit ni Engineer Morhia, global ang market natin. Global. Pwedeng umorder ang iba't ibang mga bansa sa Norwego, mundo. Dito sa Pilipinas. Greece, Okay. Romania. Romania. Teka muna. Hindi naman dito masyadong nababalitaan na yung Pilipinas Ay, gumagawa na talaga. Ay gumagawa ng barko. Of course, it's amazing. Ganun pala kahusay. Sino yung manpower mo dito? Pilipino din. Filipino. At meron ng mga barko na tag 150,000 tons na Precisely. yung 150,000 tons na pagkalakihan na mga quarter of a mile ang length ang haba ng barkong yan. Okay, Super laki yan ang barkong hindi mo pa nakikita sa personal, no? Ginagawa na dito sa Pilipinas. Okay. Ngunit, ang may-ari, hindi naman taga rito. Okay. Pero kahit na sabihin pa natin, Engineer Morhia, na hindi naman talaga Pilipinas ang makikinabang din yan, pero that's a big market for us. Imagine kung global ang nag-o-order sa'yo dyan, dito sa Pilipinas, meaning to say, dapat tayong magmalaki, dapat natin ipagmalaki ang mga Pilipino na gumagawa ng barko dito sa Pilipinas dahil mamantakin mo yung market natin pang buong mundo. Yes, right. actually, itong Hanjin, nag-expand na rin sana ito at kagawa pa na mas malaki pang shipyard doon sa bandang Mindanao. Oh. But teka muna, Hanjin, you're talking about the Hanjin. It's pero a Korean, Hanjin, it's a Korean Korean company. That's Korean it. company. It's a Korean company, but they are building their ships here in the Philippines because they believe that it is cheaper if they are going to build it here. Okay, sandali lang. Okay. Bibigyan natin ito ng pagliliwanag pa rin, mga kasambahay. Parang sinasabi mo, Engineer, wala bang Pilipino nagmamayari? Yeah, Hanjin yan. Hanjin, it is Korean. It's Korean. Okay. Ayun sa Cebu. Okay, ano po yun? Chunisi. Tunisi. Okay, so Meron basically- tayong Keppel. Keppel. Is a Singaporean company. It's a Singaporean company. Owned by foreigner. Owned by foreigners. Yung tatlong malalaking shipyard dito sa Pilipinas na siyang naging dahilan kung bakit nagiging number 4 shipbuilder in the world tayo ay hindi naman tunay na atin. Hindi naman tunay na mga Pilipino talaga. Okay, so what's wrong with that? Ha? Baka naman talaga hindi pa kaya ng mga Pilipino. What's wrong with that? Itong tatlong ito ay ito ang kahit na paano foreign ownership pero wala pa nga sa mga Pilipino dahil baka hindi kaya. I don't know. Mamaya liliwanagin natin yan with Engineer Morhia. Kahit pa paano, malaking tulong pa rin yan sa atin, Engineer. Hindi kaya. When we come back, pag-usapan natin yan. Okay. Muli, nagbabalik po ang Tinig ng Marino. Mga kasambahay, pinag-uusapan natin, RP as emerging shipbuilder, a reality or fantasy? Yan. May realidad ba talaga ito na baganap o isang pantasiya? Pinag-uusapan natin ito mga kasambahay kasi naa-amaze tayo na ang ranking ng Pilipinas ay pang-4 sa buong mundo.
Subalit, dito naman sa East Asia, tayo po ay Number one. Okay. A while ago, mayroon Kaya nga, nahiwagaan ka. Oo, it's really amazing na yung mga barko na in-order. Ang market pa natin ay pang buong mundo. Now, tingnan natin, engineer, bakit hindi tayo nagmamay-ari nito? Why Hanjin, why Keppel, why the other one? Hanjin, Keppel, and... Tunisia. Okay, Tunisia. why? Tunisia, actually... In partnership with Aboitiz. In partnership Okay. with Aboitiz. Okay, what is the reason behind Engineer Morhia? Precisely because of financial incapability for now. So ibig sabihin, pera ang dahilan. Yes. Hindi maka-afford yung Pilipinas kasi walang pera. But do you agree? I somehow do not agree, no? Kasi noong araw, meron na tayong Baseco Shipping. Oh. Meron na rin tayong mga malalaking shipping lines dito sa Pilipinas noong araw na habang yung ibang mga lugar ay wala pa. Yung mga China, yung kanilang mga commercial ships ay hindi pa naman mga ganon. So nangunguna na, meron nang tumatakbo So, mayroon before? ng mga Madrigal shipping companies. Nandoon na yung mga Ledesma, nandoon yung Maritima, Kompanya Maritima, na tumatakbo yan all over the world. So na what naglalayag. happened? Mismanaged? Wala ngang magandang suporta, incentive ang ating gobyerno dito sa maritime industry. So ibig sabihin, yung Baseco, the one sequestered by the government? Ng Presidential Commission on Good Government? Yes. It was sequestered by the government. PCGG. Ano nangyayari ngayon? So ibig sabihin, Engineer Morhia, mayroon pala tayong kakayahan sana kung ito ay nasusuportahan ng maayos. Tama yan, Ann. And Baseco is now Herma Shipping, I think. And Herma is building their own ship, but through a sister company. They don't cater to a third party. So, ang shipbuilding na yon is not marketed for yung sinasabi nating global market na meron sana. Para din sa kanila lang. Sa kanila lang. So hindi talaga ganon. tayo hindi din ganun kalalaki. Meron din tayong ibang mga shipyard, pero para lang naman sa mga maliliit na mga barko na nandyan sa nabutas, kagaya na nabutas sa slipway, no? Nandyan sa nabutas, maliliit lang. Okay. Yung mga ginagawa nila dyan. Gumagawa din tayo ng mga maliliit na speedboat, mga ganon. Puro na lang tayo maliliit. And then, papalitan din ng mga second-hand vessels na galing sa ibang bansa. Let me ask you this question. Yan din ang problema. Ano po napapalitan na? Ang binibigyan nila ng incentive ay yung pag-angkat ng mga ship owner dito sa Pilipinas ng mga second-hand vessel. Kasi iba yung mga luma ng mga barko sa Japan na 20 years old na hindi na ginagamit nila doon sa Japan dahil luma na nga, tinatapon nila, sinasalo natin dito, pinagmamayabang natin na mayroong bago, itong kumpanya, mayroong bago, itong Sulfishulines, may bago na namang barko. Okay. May bagong luma sa pinaglumaan sa Japan. Pagdating dito sa Pilipinas, inalter pa, kaya naglubugan yung mga barko natin dito. Naku this is my first time na nakakuha ng ganong klaseng idea. Yes. So, ibig sabihin, kayang-kayang gumawa ng barko ng mga Pilipino. Now, let me ask you this question. May pag-asa po ba na maging number 1 shipbuilder ang Pilipinas, Engineer Morhia? Oo, malaking pag-asa. Lalo na kung maraming investors ang papasok. Kasi, if you'll notice, lahat ng mga shipbuilder owners dito sa ating bansa ay puro mga dayuhan. Okay. And although it is complemented with our skilled labor. And mamaya-maya, we will talk about how is this an issue also, because if you'll notice later on, yung skilled labor natin ay hanggang labor lang. And these are the shipbuilding industry is managed or supervised by the expats and the foreigners. Expats, yeah, of course, Koreans and the Japanese. Like for example, doon sa Keppel ay mga Singaporeans ang kanilang mga supervisors, yung kanilang mga higher positions doon. And then sa Tunisia, mga Hapon din naman. At dito naman sa Hanjin, mga Koreano din naman. Walang Pilipino?
Meron mga Meron Pilipino, But yung mga laborers. welders, iba yung... Okay, yung mga yung mga Peter. umuupa ng mababong posisyon. Maaring pinakamataas ng level na posisyon yung foreman. Oo. No? O bakit nagkakaganon? Mga kasambahay, sandali lawang po. When we come back, pag-uusapan pa rin natin yan. Okay, mga kasambahay, nagbabalik pa rin tayo dito sa Tinig ng Marino. Pinag-uusapan pa rin namin RP as emerging shipbuilder, a reality or fantasy. Yan. Yung C doon sa dulo is dagat yun. Yeah. Fantasiya ba o hindi? Now, nakakapagtaka na yung mga nabanggit natin mga kumpanya ay sila mismo ang naggigiya doon sa mga Pilipino na gumagawa ng barko. Let me ask you this question again. Without their supervision, ng mga expats, kung tawagin, without their supervision, iwanan mo doon sa mga laborers, sa mga Pilipinong mga manggagawa, do you think kaya nila? Engineer Mohi. Maria. Actually, kaya na din natin mag-supervise at mag-manage nitong mga paggawaan ng Mga barko. barko. Uh-huh. And it just so happened that the owners themselves are foreigners, so they have a say on whatever people they would put or trust on that building of a project or any ships for that matter. And ang magandang isang tanongan kung aalis itong mga dayuhan, can we afford to even sustain those 20,000 skilled workers that we have now? That is a good question. Oo. Yes. Yeah. Anong sagot doon? Ang akin, kung halimbawa itong ating gobyerno, may pagtingin lang talaga sa ating maritime industry kasi matagal ko nang sinasabi at paulit-ulit na para na tayong plakang sira dito na sinasabi ko sa na ilang beses na that there is no country in this whole wide world that has a very stable economy but with a weak maritime industry. Kaya nga kailangan patagtagin natin ang ating industriya maritima. Ngunit wala akong narinig na presidente, sino man, ng mga nakaraan pa at hanggang ngayon, na nagbanggit sa kanilang suna tungkol sa ating maritime industry. Wala! Maganda sana itong masusugan dahil kung ito ay magpapatuloy na mabibigyan ng suporta, dito tayo kukuha ng dagdag pondo para sa pangangailangan ng ating bansa. Income itong maliwanag, Captain Engineer Moria. Yeah. Yes. Income na maliwanag ito. Imagine kung buong mundo na nga, buong mundo ang market natin, sinusuplayan natin. And yet, nandoon lang tayo sa pagiging laborers nitong mga Pilipino. Teka muna, kailangan talaga ng support. Hindi ba ito nakikita, Engineer, for almost how many decades already na nagdaan? Hindi ba ito nakikita ng gobyerno? Kaya nga, nakita mo rin noong araw, meron na rin tayong mga shipping companies noong araw na bago sumikat yun, nakilala yung ibang mga shipping companies sa China, meron na nauna na yung mga Madrigal Lines, nauna na yung kompanya maritima, yung Ledesma Lines, naglalayag na sila sa buong mundo. Ang ating mga marino noon, naglalayag na rin sa buong mundo. Ngunit wala nga talagang incentive na binibigay ang ating gobyerno para mapalakas ang ating shipping industry. Hindi kagaya sa Japan. Naiwan ko lang kung alam mo, engineer, yung Sanko Lines noong araw, ilang beses na yan na bankrupt. Ngunit sinasagip palagi ng kanilang gobyerno. Ibig sabihin may tumutulong. Mayroong suporta. Now, eto po. Ano yung karaniwang problema? Siguro para sa kapakanan ng mga nanonood ngayong gabi. Dahil napaka-interesante ang ating topic, di ba? Okay. Ano ang karaniwang problema na nararanasan ang ating shipbuilding industry at paano ito mapapalago? Ang dapat ay merong sinasabi ni
Engineer Nelson is a government support from So that's number That- one, government yes. support. Without government support, this is nothing. Mahirapan. And then isa pa, no, halimbawa lang, yung kasi napakalawak ang maritime industry, no? There is a shipbuilding, shipbreaking, dry docking, transshipment of cargos, no? And the expansion of the Philippine registered vessel. Ngayon, dito tayo sa ship na repairs na lang. Maraming gusto mag-dry dock dito sa Pilipinas kasi mura ang labor. Now, hindi naman sa atin nagagaling yung mga spare parts. So, in-order sa ibang Ibang bansa. Maaaring in-order nila sa ibang bansa in 3 days, karga sa aeroplano, nandirito na kaagad. Pero dyan sa custom tumatagal. Kasi hinahantay mo na kung magkano mo talagang ibibigay ninyo. Ay, kung hindi pa sapat yung para kay Efren. Para kay Efren. At saka para kay Eddie. Kilala mo ba yun si Efren? No. Si Efren, yung Efren of Eddie. Yung Opo. Eddie, yung Eddie ako. Okay, so ibig sabihin, it's the corruption, yung... Yun, yun so, nga, yeah. kung ito po ay... Actually, I would, if I may add, maraming gustong at kakayanin ng ating mga kababayan na mag-invest ng shipbuilding. Ano? Pero ito na nga, kasi yung mga sinasabi mong para kanino at para ganyan. Okay. So, ang return nila ay medyo tatagal. So ibig sabihin, isa yan sa mga fear ng mga Yes, investors. yes. Oh, now. I think yung Then sinasabi kung naman... palawagin man natin ang ating shipbuilding, palawakin din natin ang ating steel industry. Tingnan mo nangyari sa ating steel industry. Wala din klarong support ng ating gobyerno. Nalulugi yung illegal integrated steel mill. Ngayon, idol yan. Ang dami sana rin nagtatrabaho dyan. Okay. Maraming nawalan ng trabaho Pero dahil sa first and foremost dito, engineer, ang kikita talaga dito ay ang ating buong bansa. buong bansa. And is it lack of foresight na wala silang maybe they're interested but they don't know how to do it? I would say lack of foresight, more on land luck. More on land luck yung paningin natin dito, no? Sa ating politiko, hindi nila nakikita yung napakalaking potential na meron tayo. Do you have the Because data? Philippines is an archipelagic Okay. country. Do you have the data, Engineer Nelson and Engineer Morhia? Noong panahon na mayroon tayong Baseco, kung magkano yung kinikita that time ng ating gobyerno, and now na mayroon tayong number 4 tayo sa kabuuan ng ranking sa buong mundo, do you have the data of how much the Philippines is earning from that? From Baseco, no? From Baseco. And that is one thing I did not research. Siguro, mabigyan ng Because, research kasi, alam mo yung kung bakit, para at least we can explain to the government na this is How much, this is the opportunity the income, yes, na po pwedeng kitain ng gobyerno, and don't you know na this is a big amount, sapat na para at least makakover ito doon sa ilang mga gastusing pang infrastruktura in other programs of the government. Maybe next time we can still discuss this. This is very important topic. During the time of President Ramos, no, pinagsama-sama yung iba't ibang sektor. Sa PICC, nagkaroon kami ng meeting noon, iba't ibang sektor, agriculture, hanggang sa meron din sa maritime sector. Ano yun? Pole vaulting of Philippines, no? In the next 25 years. Pero pagkatapos ng programa na yun ni Ramos, wala na nag-uusap doon. Well, actually, that's the problem, no po? Walang continuity. Yes, yes, the word is continuity. Every time kasi po na magpapalit ng administrasyon, yung itong naipundar ng leader na ganito, hindi naman talaga masusustinan. How I wish na itong mga bagay na ito ay magkaroon ng katuparan kasi nakikita natin ng liwanag, Engineer Nelson and Engineer Morhia. And wala pa tayong tuldok dito sa usaping ito. Mga kasambahay, manatili po kayo nakatutok dito po sa Tinig ng Marino. And we'd like to thank Engineer Morhia. Mayroon tayong susunod na episode tungkol dito. Standby lamang po kayo because when we come back, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa buhay mandaragat.
Ang mga marinong nasa oil rig ay ganito ang buhay. Sila ay naghuhukay sa ilalim ng dagat, naglalagay ng mga pipelines, nagtatayo ng mga structure sa dagat, gumagawa ng mga platforms upang magsilbing tungtungan ito. Kapag hindi naging maganda ang paggagawa ng platform, ganito ang kanilang sasapitin. Hindi gaano naging maganda ang pagkakadisenyo ng platform na kanilang ginawa. Resulta, bumigay ito at lahat ng mga trabahador kasamang bumagsak sa dagat. Nagtakbuhan na tila hindi alam ang gagawin. May mga hiyaw kang maririnig na tila nanghihingi ng saklolo at pakiramdam katapusan na nila ito. Swerte na lamang, mabilis na nasaklolohan ang mga ito. Ligtas man ang mga marinong ito, ang traumang kanilang naranasan ay hindi kayang bayaran, maging dolyar man. Yan ang buhay mandaragat. Okay, Engineer, thank you so much. Hanggang sa susunod na Sabado, invite them again dito po sa Tinig ng Marino. Uya, dapat talaga na tunghayan ninyo ang Tinig ng Marino ngayon. At saka ang daming nag-like sa atin. May iba-ibang ano na, no? May iba-ibang mga episode tayo. Correct. At saka ang daming nag-likes, ano po, napanood nyo yung mga nag-likes sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Ang daming mga nag-likes, mga kasambahay. So thank you so much sa apat na sulok ng mundo na nanunood ng programang Tinig ng Marino. Maraming salamat po. At iniimbitahan din natin sila na batiin nila ang kanilang mga pamilya. Yes. At ipadala nila sa atin, no? Yung kanilang mga video. Exactly. Exactly. Yan, hinintay namin yan. Yung inyong mga video dyan sa barko, na babatiin ninyo ang inyong mga pamilya. Hindi ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. Thank you, Engineer Nelson. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At